Good morning. Good morning. Good morning. Ito na yung report sa MOT na hinihingi mo sa akin. Nakuha mo na? Good morning. Ito na yung Good morning. fare sa Boracay. You want coffee? No, thank you. Okay. Tumawag na si boss? Tumawag na, dediretso na lang daw sa Ortigas. Okay, paki-clean type na lang ito, 3 copies at saka 10 Xerox Okay. copies, ha? Okay. Thank you. Sige. Ang ganda na ng pwesto mo, Rob. Bumalik ka pa. Samantalang kami nga rito eh. Nagkakandara pa kami. Makakuha lang kami ng pagkakataon, makapag-stage. Pakaditay po na huro, no? Sige, kunin mo na yun, ha? Yes, sir. Bumubuo ako ng bahay. Hindi ako naghahakot ng graba. Iyon ang trabaho ko noon. Piyon. Nung nalaman ng forma na natitulado ko, pinupo ko sa Makinilya. Okay ang sweldo to kung pera mo sa atin. Pero mas gusto ko na dito. Nagagawa ko yung alam kong kaya kong gawin. Eh, sira pa rin ang ulo mo. Eh, yun lang pala gusto mo eh. Ba't umalis ka pa doon? Walang kinalaman yun sa trabaho. Anyway, I'm back. Let's talk about the future. Well, okay. The immediate future is, meron tayong reunion bukas. Tiwagan ka naman ni Becky. I'm sure she knows, andito ka na. Kena Rosita. Kina Rosita. Pare, punta ka. Siyempre yun. Pwede ring welcome party mo yun, di ba? Kamusta nga pala? Kita na ba kayo ni Elsa? Bobby, hi. Hello. Long time no see. Thank you. Bernard, you told me you had your nose repaired, di ba? Hi, Danny. Hi. Long time no see. You've gained weight, huh? Enjoy ba kayo lahat? Good. Thanks. Excuse. Is everything all right? Oh, yeah, okay. We're just fine. Puro sika, wag mo akong tapihan. Nagmumukha akong tindera sa kanipapa sa beauty mo, ha? It's all in the mind, Cherry. Balatuhan mo naman ako ng mga milyones mo para makapagpa-nose lift, bust lift, at mind lift rin nga sa Switzerland. Lulu, ang kailangan mo, forklift. Excuse me, My gosh, who's that guy naman? The least but not the last. Si Ernie Asurin yan. Yung kasama. Oo, si Ernie Asurin. VP yan. At ano pala nito presente? Office mate pala. Hindi office mate. Ano? Subordinate. Hi, Elsa! I was so worried, akala ko hindi ka nagdarating. Hindi tayo kumpleto kung wala ka. Nahirapan kasi akong kumuha ng taxi at umaambon-ambon pa. Ba't naman kasi hindi ka magdala ng date ng Metro Perca? O baka naman masyado kang in love sa karir mo, kaya ayaw mo man lalaki. Rosita? Si Ernie, a friend. Si Hello. Elsa. Hi. A dear friend from way back. O anong gusto mong drinks? Alam ko na kung anong bagay sa'yo. Ernie, please, pakikuha mo naman kami ng drinks. Ha? Rum? Coke na lang? Rum Coke. Make it a rum Coke. Dalawa, ha? Isa sa akin. Excuse me. He's such a nice gentleman. Ay, naku, Rosita. Hindi ka pa rin nagbabago. I'll take that as a compliment. O, halika, kanina ka pa hinihintay ng mga barkada. Well, hey! Look who's here! Hi! You're 1 hour late, ha? Eh, paano kayo? May mga date, ako wala. Ladies, Thank you. Elsa, Oh, thank you. if you need anything, I'll give. Yeah. He really loves me. Ay, naku, Rosita. Isa sa mga araw na to, paluluhurin ka ng mga yan. But darling, araw-araw akong lumuluhod. Alam mo naman kung anong ibig ko sabihin. I know. Well, maybe one of these days, but not today. Iba to. Kausap. Iba talaga. He really loves me. Come on, let's eat. Okay. Excuse me. Oh, good. She's joining us. Come on. I'll join you in a minute. Okay, sige, ha? Okay ba yan? Naku, nakakataba naman yata ito. Wala ka naman ka-problema. Elsa, si Andy, sandali lang, ha? Hi! Everybody missed you. I miss everyone too. Ano ka ba naman? Hindi ka man lang sumulat. Not a Rosita, word. excuse me.
Sandali lang. Hi. Kamusta ka? Ito, buo pa rin. Ikaw, Ito. Kulang-kulang. Putol-putol. ganun din ako nung iniwan mo. Sorry. Kinailangan kong umalis. Hindi ka nagpaalam. Kung nagpaalam pa ako sa'yo, siguradong hindi ako makakatuloy. Ganun na lang kababaw ang pag-uunawaan natin. Ganun kalala. Ganun kalalim. Ba't ka pa bumalik? Wala rin doon ang hinahanap ko. Excuse me. I'd like to ride my bicycle with you. Honest, I'm offering you a job. Mahal ako. Ano ibig mong sabihin? Hindi kita kaya? Hindi siya ganun. Kaya alam, I'll make you pay. So that's it. Ako bang sinisisi mo? Tumakbo ka dahil sa akin? Andy, lalamunin ba naman kita? Sasaktan ba naman kita? Hindi ako. Si Elsa. Siya ang inaalala ko nun. Sinaktan mo siya, hindi ako. You screwed me and you left her. Tapos kinalitad mo ako sa kama. At nagpakaladkad ka naman. Where was all this conscience na sumisigaw ka sa sarap? You enjoyed it. I enjoyed it. You were no and neither was I. Huwag na natin isali si Elsa dito. Si Elsa? Who mentioned Elsa? Naroon ba siya sa kwarto tayo? Pero wag na yan ang pag-usapan natin. Let's be happy. Let's talk business. Puntahan mo ako bukas ng umaga sa opisina. We need a good man. You need a good break. I'll behave. Promise. You'd better. I like that. You're so cute when you threaten me. Good morning. Nandiyan ba si Miss Monteverde? Dun ho, magtanong na lang ho kayo sa sekretary niya sa dulo. Thank you. Good morning. Good morning. Can I help Nandiyan ba you? si Rosita Monteverde? Wala pa ho siya eh. Sige. Mr. Abrigo? Oo. Tumawag na ho si Miss Monteverde. Malilate daw ho siya ng konti. Pero pwede kayo maghintay sa office niya. Can I help you? Itong office ni Rosita, di ba? May appointment ka ba sa kanya? She's expecting me. How's that? Kaibigan niya ako. Inalok niya ako ng trabaho and I'm here to take a look at it. A look at what? At the job. Ah, Gusto ko makita kung magugustuhan ko. Andy Abrigo. Ernest Rin. I remember you. Sa bahay ni Rosita noong Tuesday. I'm a family friend. Wala ba nabanggit si Rosita tungkol sa akin? Wala. As far as I know, wala kaming vacancy. Ano bang pinapasukan mo? Sales, finance? Arkitekto ako. That's operations. That's under me. Baka nagkamali si Rosita. You know naman how she gets. I'm full. Sorry, I don't need architects. I do. May kailangan ka, Ernie? I was going to discuss these figures with you. Rosita, Mamaya na. I'll attend to you. You've met Andy. Yeah. Kukunin ko siya sa division ko. Sandali. Hindi pa tayo nag-uusap. Hindi pa ako umuha. and I think I have a say in this. Departamento ko rin ng design. Hindi ko naman siya pagdidisenyohin ng kubeta at garahe. Dito siya sa special projects. My special projects. Okay, Ernie? Pwede ba? Mag-uusap lang kami. Mag-usap tayo mamaya. Sit down. Thank you. Pasensya ka na kay Ernie. Masyado siya maingat. Sometimes, he's rather boring. Pero he's a good man. Paborito siya ng papa. Lovers ba kayo? Ano sa palagay mo?
Kung hindi man yun ang akala niya. At yun ang gusto mong akalain niya. Kilala na kita, Rosita. Gusto nga ng papa, pakasal na kami ni Ernie. Matanda na si papa. Sakiti na. Bakit hindi mo gawin? Para manahimik ka naman. Do you really think marriage can do that? Okay, let's talk business. Ano ba tong special project na sinasabi mo? All right. May lakad ka ba ngayon? Wala, bakit? Mag-out of town tayo sandali. Malapit lang. May pakikita ko sa'yo. Huwag ka mag-alala. Babalik tayo kagad. Hindi ka aabutan ng mga pangil ko. Amin ito. Lahat yan. Mula dun sa cove na yon hanggang doon. Napadaan lang ako dito minsan Nagandahan ako, binili ko. Galit na galit sa akin si Ernie. Nagtatapon daw ako ng pera. Ang sabi ko sa kanya, ano ngayon? They're my millions, not his. Ano bang balak mong gawin dito? Isang resort complex. Pero hindi yung mga cottage-cottage style. Ang gusto ko yung condominium style. Mga modules. Spanish effect. Parang yung mga Costa del Sol Resort Complex sa Spain. Very private, very exclusive, and very expensive. Para lang sa mga mayayaman. And those who can afford it. For lovers, for honeymooners, for government officials. But I'm serious, Andy. Bisit na bisit na ako sa takbo ng kumpanya. Puro shopping centers, palengke, simbahan. God, they're so unromantic, so unimaginative. Magastos ang imagination mo, Of course, yan ang masarap sa maraming pera. Pwede ka rin sa akin. at kaya mo pang bumawi, maski matalo. Kaya ko mamuhunan, Andy. I can afford it. So, inalok kita ng kontrata para sa design ng complex na gusto ko makita dito. Si Ernie. Paano si Ernie? Sir Ernie, intindihin mo yung project dito at ako ang bahala sa kanya. Sa akin ka lang mananagot. Bibigyan kita ng opisina, staff, kahit anong kailangan mo. I'll pay you a salary, shares, plus a few extras optional. Strictly business? Strictly business. It's your show. Panonoodin na lang kita. Mabuti naman magagamit mo ang talino mo. You were always good at these things. Hindi lang yun. Yung isa pang project ni Rosita. Meron silang katayap na Japanese. Binigyan ako ng authority. Gumamit ng tauhan dun. I'll have a first-class crew at my disposal. Naalala mo ba nung bago ako umalis? Nang apprentice pa ako ng Taled and Associates, meron akong dinesign. Yung Puriculture Center. Ha? This one? Wow! This one's incredible! Maswerte ka sa mga koneksyon mo. Kaya Rosita na lang eh. Elsa, trabaho ito. Siyempre bakit? May sinasabi ba ako? Wala kang dapat alalahanin dahil wala naman namamagitan sa atin. Alam ko, pero Well, anyway, on the other hand, kilala ko si Rosita. Matagal na't malala ng pangangatinong para sa'yo. Nagmamahalan na tayo eh. well, Lalaki ka, alam mo yan. Pero gusto ko ring malaman mo na isa yan sa mga bagay na ikinatuwa ko sa'yo noon. Hindi ka sumuko kay Rosita. Hindi lang kita minahal ni respeto pa kita. Alang-alang man lang sana sa pagsasamahan natin noon. Sana manatili kang... Oh God, what am I saying? Buhay mo yan, bahala kang dumiskarte. Can we go now? alam mo,
Yung pintuan mo, hindi dapat nakatapat sa stairs. Saka dito sa may dining area. Tsaka itong wall na to, pwede mo pang i-push para magkaroon ng konting space. Pasensya ka na at nariyan na yan nung lumipat kami dito. Hindi. Naisip ko lang. Kasi our concept of space is to have a... Please, Mr. Abrigo, I don't need an architect. Hi. Hinahanap mo raw ako. May time ka ba ngayon? Magpapasama sana ako sa'yo eh. May check-in ako dun sa project site. Okay. Lalakad na ba tayo? Hindi, meron pa akong meeting ngayong umaga. Bakit hindi ka na lang muna umuwi? Pack a few things at balikan mo na lang ko after lunch. Gamitin na natin yung kotse mo. May differential yung gear shift ko eh. Bakit? Hindi ba tayo babalik mamaya? Depende. Baka gawin tayo sa panahon. Ready na rin naman yung executive suite, di ba? Actually, gusto ko lang subukan kung okay. Don't worry. Separate rooms. Okay? Okay. So, this is it. Wow! Nakakapagod. Ang taas. Third floor. Well, we decided to put the executive suite at the third floor. Nasaan ang kitchen? This way. The kitchen. Ipakikita ko sa'yo mamaya na expert ako sa pagluluto. Ano ba iluluto mo? Surprise, syempre. Hindi ka rin nakatiis, ano? Alam ba ni Elsang nandito ka? May lakad siya sa Baguio eh. And I don't report to her. She's not my wife. Hindi pa? Pinag-iisipan pa namin. Ang tagal mo mag-isip. Masyado ka mag-isip. In the meantime, I'll feed you tonight. Well and good. Pwede na rin ako mag-asawa. Pwede na ba? Sabi ko na sa'yo eh. Ikaw lang. Wala kang bilib sa akin. Nasubukan mo na ba yung jacuzzi sa taas? Hindi pa. Mamaya. Mamaya na bago ako matulog. Ilan ba ang jacuzzi dito? 12. Lahat lang ng mga executive suites. Okay na ba sa'yo yung executive suite? Yeah. Very nice. I like it. Any suggestions? None. Perfect.
Wow, it's nice. Can I join you? Yeah. Yeah, sure. Sige. Careful. Init? Mainit ka na. It's nice. Okay. Medyo... Masunog tayo dito. Rosita, pwede ba? Auntie, Rosita. please. Rosita! Bakit? What's wrong? Is there something wrong with me? May kulang ba? Ayaw mo? Pangit ba? Ano? No, Rosita. Hindi. I'm sorry. What? Don't feel sorry. Rosita, please! Si Elsa ba? Wala siya dito. Walang makakaalam. May pinagsabihan ba ako noon? Nung una, ngayon? Hindi ka dapat magkaganito. Maganda ka. Mayaman ka. Bakit ako pa? Dahil mahal kita. Gusto kita. Kailangan kita. Mababaliw ako. Mababaliw ako. Please. Rosita! 5 taong ka nang nakabaon sa kaloob-looban ko. Anong gusto mong gawin ko para makita mo yan? Para matanggap mo yan? Rosita, nakakahiya. Dahil sa'yo, nakalimot akong marangal ako. Dahil sa'yo, niyurakan ko ang lahat ng hiya sa mundo, maging aking ka lamang. Andy, please, love me. Hold me, please. I have to go. Papasundo na lang kita.
Andy? Will you marry me? Wait lang. Kahit tayo-tayo lang. My friends from the office. Ikaw, mga kaopisina mo. Pagbalik natin, magre-resign ako. Maghahanap ako ng ibang trabaho. Eh bakit naman? Paano nang kasal natin? Tapos na ang mga pananagutan ko kay Rosita eh. Huwag kang mag-alala. Ako ang bahala. Matutuloy tayo. Kahit na anong mangyari. Good morning, ma'am. Good morning. Tawagin niyo si Mr. Abigo. Gusto ko siya makausap. Ma'am, hindi ko siya pumasok. Absent. Absent? Saan nagpunta? Hindi ko lang ho alam. Hello? Pwede makausap si Elsa? Wala ko siya eh. Saan nagpunta? Sa Baguio, may conference po siya. Kailan siya umalis? Nung makalawa ho. Kailan ang balik niya? Sa Monday pa ho. Oh, sige. Thank you. Hello? Ernie? Yeah? Can you come here? I have something to tell you. Okay. Hi. What's up? How would you like to go to Baguio? Baguio? Kailan? Ngayon. Ngayon? Biglaan yata ito. Bakit? Wala. I just thought about it. A break. O, no, sama ka? Well, Come on, Ernie. Sometimes it's more exciting pag biglaan, hindi ba? give me time to get some clothes, okay? Good afternoon, ma'am. Good afternoon, my reservation. Miss Monteverde? Oh, yes, I have the penthouse ready for you. Thank you. Ernie, meron nga pala akong nakalimutan sa likod ng kotse. Yung brown kong bag, pwedeng pakikuha lang, please? Sure. Thank you. Yes, ma'am? Dito yung conference ng mga travel agents, di ba? Opo. I'm looking for a friend, Elsa Paruel. But I want to surprise her. Do you have her room number? Elsa Paruel? Yeah. I'll check. Just a moment. Yes, ma'am. The room is 113. Thank you. You're welcome. Here's our key, sir. Oh, Thank you. thank you. Bakit ba dito tayo tumuloy? Samantalang ang laki ng bahay niyo dito sa Baguio. Wala naman ibang tumutuloy doon. Ernie, bakit ba kailangan magkaroon ng eksplanasyon ng lahat? Napaka-predictable mo talaga. I decided na dito tumuloy. Dahil I felt like staying in a hotel for a change. Yun lang. Type ko lang. At para na rin tayo nag-honeymoon, di ba? Ayaw mo yun? Mas romantic. Hindi ko alam kung anong plano mo. Kung bakit mo ko niyaya dito. At this point, ang alam ko lang, baliw na baliw ako sa'yo. I love you, Rosita. Marry me. Ngayon, bukas, kahit na kailan, pakasal ka lang sa akin, paliligayahin kita habang buhay. Huwag ka masyadong magmadali. Okay? First things first, I need a bath. You need a bath. Then we eat. Then later. Tonight. Okay? Sige na. Come on.
Operator, 113 please. Miss Elsa Paruel. Wala? Oh, saan ka galing? Wala. Sa labas lang. Come on, let's have coffee. Ba't di na lang tayo mag-room service? Ay, naku, matagal pa yun eh. Halika na, nagugutom na ako eh. Come on. Table Table for two? Somewhere there. This way, please. O ano, di ba mas maganda ang atmosphere dito? Oo, tama. Ikaw lang wala kang bilib sa akin. Bilib nga eh. Ma'am, Thank you. sir. Rosita! Hi! Hi! Oh, hi. Anong ginagawa niyo dito? I'm attending a conference ng mga travel agents. Mm-hmm. Come, join us. Is it okay? Yeah, sure, we still have space. Come. Tignan mo nga naman. Ang liit talaga ng Pilipinas. Of all places, dito pa tayo nagkita-kita. waiter. Oo nga eh. Eh, ano namang ginagawa mo rito? Well, nagbabakasyon. Just for a few days. Ikaw, kailan ka pa dito? 3 days na ako dito. Pero I'm going home tomorrow. Thank you. Si Andy. Tumunod lang siya. Absent ka sa opisina, ha? Masama na yan. Baka mamaya kung ano na yan, ha? Hindi naman. Don't worry, we'll tell you about it later. Ang alin? Surprise! Sa Maynila na lang. Siya nga pala. Ano gagawin niyo mamaya? Ha? I mean, dinner. Oh, dinner! Hindi pa namin napapag-usapan ni Andy. So why don't you join us? I mean, have dinner with us. Di ba, Ernie? Mamaya, sa suite ko. Is it okay? Baka naman makakaabala kami, ha? No. Well, Ernie's a very understanding man. And I was so embarrassed. Eto na pala eh. Oh, tama na. Diyan na lang. Anong gusto nyo? Sit-down dinner or buffet style? Buffet na lang. Napaka-formal naman ng sit-down dinner. Oo nga Sige, naman. halika na. Huwag niyo sabihin sa akin sisilbihan ko pa kayo, ha? Halika na. Halika na. Let's go. Ang dami naman ito. Ilan bang putahe ito? This looks good. Teka, saan ko pa ilalagay ito? Waiter, saan ko pa ilalagay ito? Elsa. Ernie, Ano to? Scallops or squid? ako na. Kaya mo, ako na ang mag-serve sa'yo. Leave it to me, okay? You want this? Give me your plate. Tikman mo. Sige na. You want this? Kakamain ko na lang, ha? Lagyan naman natin ng service spoon to. Okay? Konti lang. Tama na. Oo. Ano kakainin mo? Konti-konti. Oy! Sige. Mukhang sobra naman yata ang pag-aalaga yan. Sige. Chicken, okay? Ha? Ha? Ikaw Ay, lang. naman. Dapat lang, hindi ba? Rice. No, ayoko. Ngayon lang Bread kita na nakitang ganyan, eh. Ito lang? You want soup? Yeah, sure. Wala ka na talagang gusto? Wala yung Sige, soup susunod na lang ako doon. Wala ako. Okay. Teka, ano pa ba kailangan dito? Ito. Oh, lagyan mo ng soup. At saka yung water, kunin mo nga pala dun sa loob. Ilabas mo na rin yung dessert, ha? Para sila na lang ang kukuha dito. Napkin. Well, okay. Uy, ikaw, hindi ka pa kumukuha ng pagkain mo. Mamaya na lang ako. Pwedeng Oo. alisin Oo. muna. Teka, alisin natin to. Oops! Ernie, please, pakinaman, oh. Oo. Thank you. Saan ko ba? Thank you. Ito na lang. Ay! I'm sorry. Ito. Wala. Patungan mo. Wala. Ayan. Gusto mo na soup? Sige. Oh, sige. Yeah. Bilisan mo yan, ha?
laban soft drinks? Sandali, kukuha ko. Thank you very much. Thank you. Ikaw, hindi ka pa kumukuha ng pagkain mo. Uy, Maupo ka may na, wine nga pwede pala. ba? Hindi okay lang ako na. Ay, nako. Maupo ka na. Malamig na ba yan? Buksan mo na. Tubig niyo nga pala. How's it? Eto, Okay. It's good. tubig mo. Maupo ka na nga dito. Pwede ba, Elsa? Huwag mo akong intindihan. Nag-i-enjoy ako sa ginagawa ko. Kumain ka na lang ng kumain dyan. Lagyan mo na mga ito pagkabukas yan, ha? Mhm. Try this. Teka, I love broccoli. Ernie. Yeah. Tutulungan ko lang si Rosita. Mhm. Ako na! Ako na! Hindi. Huwag na. Okay lang. Hindi, baka... Hayaan mo na lang ako dito. Kaya ko to. Ito, Yeah. malapit na. Very good. Here. Ooh. Oh. Thank you. I'll taste it first. Taste it first. Pakilagyan mo lang yung isa. Honey. Thank you. Ernie. Eto, meron pa. Ay, hindi na, no, Sige thank na. you. Rosita, talagang hindi ako sanay uminom eh. Inuubos ko na lang. Alright. Andy. Tipsy na. Sa'yo na to. Ayoko. Sige na, last na to. Last. Okay. Tama na yan. Yan. Wala na. Sandali. Kukuha ko, baka meron pa. Marami na. Siguro, lasing na yata siya eh. Ernie! Want Ernie! strawberries? Please naman, mag-order ka pa ng wine. Wala na tayong drinks eh. Please, sige na. Sarado na. Sarado na. Gusto pa nilang uminom eh. Anong magagawa ko? Ernie, anong ginagawa mo dito? Halika na dun sa loob. Pwede ba? Let's go. Tayo na. Ano pa? Halika na. Halika na nga dun sa loob. Sige na. Rosita, gabi na. Magpapaalam na kami. Mauna na kami. Mamaya na lang. Maaga pa naman eh. I can't stay up too late. We're leaving early tomorrow morning. Anyway, thank you so much for the dinner. Thank you. Si Ernie kasi, hindi nag-order ng drinks kagad eh. Tipsy ka na, tama na yan. Go and get some rest, okay? Let's go. Sige. Thank you again. Bye, Ernie! Elsa, yung pangako mo sa akin, ha? Anong pangako? Yung surprises mo. Akala ko kung ano. Oh, sige. Thank you. Good night. Good night. Andy. Ano ang akala mo sa akin, Roan? Pamasak butas? Akala mo magagawa mo akong kasangkapan sa mga pangangailangan mong paghahanap? Hindi ako makina na kailangan mo lang kapag gusto mong gamitin. At kapag sawa ka na, ibabasura mong bigla. Hindi ako... I'm sorry. Pinaasa mo ko. Pinapaniwala. Mahal kita, Rosita. Good morning, sir. Morning. Si Rosita. Nasa ospital ho. Inatake si Don Vicente kaninang madaling araw. Serious daw ang lagay.
Nakikiramay ako, Ian. Maraming salamat ho. Condolence. Thank you. Pwede ka bang makausap sandali? Alam kong hindi ito ang tamang panahon para kausapin ka tungkol sa nangyari sa Baguio. Pero, plano ko kasing mag-resign sa kumpanya. Pinag-resign ba kita? Hindi. Pero, Ikaw na rin ang nagsabing baliw ako. Dahil umiibig ako sa isang lalaking umiibig sa iba. Mas baliw ka, Ernie. Umiibig ka sa isang babaeng baliw. Ang nangyari sa Baguio ay isang kabaliwan. Kalimutan na natin. ang nangyari sa atin ay hindi isang kabaliwan. At hindi ako titigil hanggat hindi mo siya nakakalimutan. Ikaw ang bahala. Baka abutin ka ng habang buhay. Hello, si Elsa. Hello, how do you do? Fine. Si Rosita. Nandyan siya sa loob. Excuse me. Inaayos na ni Atty. Rivas ang lahat ng mga papeles. I'll just call him up tomorrow. Makikipag-coordinate ako tungkol sa papeles ng Green Mountain. Rosita, I'm sorry to hear about your father's death. Thank you. Kinalulungkot ko ang mga nangyari. Shall we begin? Yes. Hawak ko rito sa harap ko ang testamento ni Don Vicente. Since, sad to say, we were expecting such an eventuality, matagal nang binuo ni Don Vicente ang dokumentong ito. Mula kung saan sisipiin ko ang mga probisyon na may kinalaman sa kumpanya. Unang-una, tatanggapin ni Rosita bilang tanging tagapagmana ang lahat ng mga naiwang pag-aari ng Yumao. Kasama na rito, of course, ang mga liabilities, which at this point really are very, very minimal. Now, as far as Green Mountain is concerned, Rosita will receive all the shares left by her father, which effectively makes her chairman of the board and president. Malungkot man ang pagkakataon, ako na ang unang babati sa bagong pinuno ng Green Mountain. Congratulations. Salamat. Furthermore, kahilingan ni Don Vicente na sa kanyang pagyao, nahirangin ng pamunuan bilang bagong executive vice president ang kanyang punong katiwala, maliban kay Rosita na si Ernie Azurin. Thank you. Kailangan pa natin pagbutuhan yan, formally. Pero kung yan ang kahilingan ng papa, wala akong tutol. Congratulations then, Ernie. Well, I guess that's just about it. Except for a few minor details and mechanics. Igagawa ko kayo ng mga kopya at padadala ko sa inyo ang mga papeles na kailangan pampirmahan. Salamat, Attorney. Salamat din sa pakikiramay at sa suportang ipinamalas ninyo. Sa panahong ito, hinihingi ko sa inyong lahat ang inyong tulong at pangunawa. Ang inyong kapatawaran, kung nararapat. For the company, for ourselves. And now before we go, I'd like to announce to you my first appointment. Sa posisyong iiwanan ko ngayon bilang Vice President for Special Projects, si Andy Abrigo. I was going to resign. Nakahanda na ang sulat ko. Pwede mo pa namang ituloy, kung gusto mo. Lubos-lubosin mo na ang sama ng loob ko. Sa ibang pagkakataon na lang. Kung kinakailangan. Salamat. Meron ka pang dapat malaman. Niyaya ko magpakasal si Elsa. Pumayag siya. Inaasahan kong igagalang mo ang desisyon namin dalawa. Congratulations. Lumapaw ang swerte mo.
kailangan ko rin batiin si Elsa. Maswerte siya. Oh, bakit? Sinabi na sa akin ni Andy, ang good news, you're getting married sa Norpesa Yeah. Thank you. I'm so happy for you. Ernie, they're getting married. Look, Rosita. I'm telling you, the market is down. Yung mga bagong hotel dyan sa Maynila, maswerte na maka 50% occupancy rate yan. Our financial sources are drying up. We're extended all over the place. Sinisip-sip ng mga luxury project ng Andy na yan, ang bawat sentimong kinikita ng mga proyekto ko. My commercial projects, my makers. So, anong gusto mong gawin ko? Act responsibly. Abolish mo yung division na yan and fire the goddamn son of... Nagsiselos ka lang kay Andy. Aminin mo na. So what? All right. It's partly that. Pero Rosita, pakinggan mo naman ako. Ako ang nakakaalam ng takbo ng kumpanyang ito eh. Pag hindi mo tinigilan yung mga special projects mo, in 2-3 years time, bangkarote tayo. Ernie, masyado kang excitable. Siguro dapat magpakasal na tayo. Di ba? Ano sa palagay mo? Tagal na kitang niyayaya eh. We'd make a terrible pair. Kuripot ka, gastadora ako. Well, it's not that simple. Who cares? May oras ka ba? Let's go to the beach house. I need a break. So, ano nga nangyari? yun, iniwan ko siya na bitin na bitin. Iniwan ko siyang bitin na bitin. Naku ha, hindi ako papayag. Bibitin ko siya ng patiwarik. Eh, paano nga kung ayaw niya? Ibig mo sabihin, nandun na, titigil pa niya. So, when's the honeymoon? Oo, nag-honeymoon na ba? Sobra ka naman. Ewan ko, hindi ko pa alam eh. Naku, hindi mo pala alam kung honeymoon na nga yung ginawa nyo? Advice, girls, advice. Hindi. Sabi ni Andy baka sa Hong Kong daw. Naku, masama yan ha. Sa simula pa lang, sabi na ni Andy. Ano sabi mo? Well, whatever he says. Patay. Ikaw naman, college pa lang 3 times na yung mga yan eh. Ako siguro, maski sa San Lazaro kami mag-honeymoon, basta makatikim. Desperado talaga nito. Ever since naman eh. Gloria, kumuha ka pa ng tinapay. Rosita, gusto kitang pasalamatan. Hindi lamang sa shower, kundi para sa lahat ng naitulong mo sa amin ni Andy. Aaminin ko, sometimes I've been unfair. I didn't realize what a friend you were. Baliwala yun. Tampu-tampuhan. Bagay kayong dalawa. You deserve each other. Alam mo nun, halos sumuko na ako. Nung mawala sa akin si Andy, halos mabaliw-baliw ako sa pagtatanong sa sarili ko kung bakit siya lumayo. Kung saan ako nagkamali. Ngayon, bubusugin ko siya sa pagmamahal. Magkakaanak kami, 2, 3. Gusto ko sunod-sunod. Gusto ko na eh. Gusto ko na maging nanay. I'm sure you'll make a perfect mother. Rosita, para sa pinagsamahan natin, gusto ko makasalo ka sa kaligayahan ko. Be my maid of honor. Huwag kang tatanggi. Magtatampo ako. Of course. It will be my pleasure. Bryce, you may now kiss the bride. Thank you, Father. Best wishes. Thank you. Congratulations.
pa, ito pa. Rose. Okay. One more. Okay. All right. Congratulations, pare. Thank you. Sige, Thank you. Best wishes. sa reception. Thank you. Congratulations. Ninoy's batch. Siguro mga 5. Mga 5. Buti nakahabol ka rito sa reception. Sobra ka. Excuse me, I can't stay too long. May isang binyagan pa kami pupuntahan ni Ernie. Magbibihis pa ako. Anyway, best wishes. Thank you. Thank you. Bye. Thank you. Bye. Again, congratulations and best wishes. Yeah. Thanks for coming. Buksan natin, dalitin na natin kung ano. Sure. Teka. Lote? Ha? Binigyan tayo ng resita ni Lote. Rosita. Hayaan mong tulungan kitang makalimutan siya. Bigyan mo ako ng pagkakataon. You look terrible. It's just a job. Ano, it's just a job. Ako yata ang gumagawa ng lahat ng trabaho dito. It's all those goddamn pills you're taking. Uppers, downers, despite which or maybe because of which, sumasabog ka na. Tatlong executive committee meeting na yan. Kung hindi ka absent, late. Kung hindi late, tulog. Ano ba? So what? Ako ang boss dito. Kung anong gusto kong gawin, gagawin ko. Kung ikaw ang boss, act like one. I'm sorry. Bakit hindi ka magbakasyon? Take a real vacation sa States. Mga 1 o 2 buwan. Ako na ang bahala rito. You can trust me. Kalimutan mo na siya. Manganganak na si Elsa. Shut up! Rosita. Shut up! Ernie. Please. Please. Please.
How do you like it? Talaga bang hindi ka pwede ngayon? Iba na lang sama mo. Gusto mo, bukas. Huwag lang ngayon. Nakapangako ko kay Elsa eh. Kailangan umuwi ako kaagad. Ba't hindi mo na lang siya patignan sa ibang doktor? Take her to our hospital. Siguradong maasikaso siya ng gusto. Teka. Hello? Dr. Mendez, please. Okay, now breathe through your mouth. I'm pulling it out. Doc, kamusta ang lagay? Let's wait for her. Okay. Medyo delikado ang pagbubuntis mo. I have to do more tests para matyak ang problema. Meanwhile, kailangan mo magpahinga. Huwag ka masyadong magagalaw. And most of all, avoid stress. Mrs., magbihis na kayo at bibigyan ko kayo ng bagong reseta. Good morning, Miss Monteverde. Good morning. This is a surprise. What can I do for you? Tapusin mo muna yan. Ito ho, Mrs., mga bitamina ho yan. Inumin nyo ng twice a day. Opo, Bumalik Doktor. po kayo next week. Opo. What can I do for you, Miss Monteverde? Your place needs renovation. Well, I have been asking for improvements, but our director has other priorities. But I understand him, of course. Well, I think we can arrange that. Kakusapin ko siya. Besides, in 2 years' time, magre-retire na siya. Bilang may-ari ng ospital na to, kailangan natin ng bagong direktor. I want to see how things run. Natatandaan mo si Elsa Abrigo? Oho, bakit? Kailangan ko ang tulong mo. Matagal ka na rito, Dr. Mendez. Pwede kitang gawing direktor ng ospital. Among other things, kung matutulungan mo ko. I want you to do something for me. Anong klaseng tulong? That's ₱1 million. Kung makukuha niyo ang kailangan ko kay Elsa. Huwag mong kakalimutan ang promise mo sa akin. Di ba, sabi mo, I can go back to my old job pagkapanganak ko? Wala ka talaga nakakalimutan. Andy! Elsa, bakit ha? Andy! It's all right. Andy! Nandiyan na. Mr. Abrigo, dito na lang ho kayo. Ako na hong bahala sa loob, ha? Mrs. Abrigo, you were under sedation. Ginawa na namin ang lahat, pero talagang mahina ang baby. He did not live long.
Iniwasan namin magkaroon ng komplikasyon. Alam naman natin noon pa man na talagang delikado ang lagay niyo, Mrs. Palaging tumataas ang blood pressure niyo, which is a clear sign of eclampsia. Shh. If you try to have another baby, you'll just be risking your life and your baby's. Dok, sabihin niyo Elsa. hindi totoo. Elsa. I want my baby. Yung baby ko. Dok, maniwala kayo sa akin, Dok. Nurse! Anong parusa to? Elsa. Hindi, ano Hindi nangyari sa atin? Hindi na ako pwede magkaanak, Dok. Bakit, Dok? Dok, imposible Elsa. yan. Andy, I want my baby, Andy, baby natin. I know. Baby ko. I'll send you the contract this afternoon. Just go over them. If you want any changes, let us know right away. Thank you. Si Rosita. Maupo ka, Andy. Kailangan mag-usap tayo. What's up? Nasaan si Rosita? By this time, nasa Los Angeles. She left 2 days ago. Los Angeles? Ba't wala naman siyang kasabi-sabi? Why? You expect her to tell you everything? Hindi niya rin ako pinagsabihan. Iniwan niya to kay Atty. Rivas. This designates me as Chief Executive Officer. In her absence. Magtatagal ba siya? Bakit siya umalis? How the hell should I know? Pero kung ginawa niya ito, I won't expect to see her for some time. No problem. She needs the break. Actually, Andy, the company needs the break. Sub-sub tayo sa lugi nito nakaraang taon. Pero yan, hindi ka department yan. No, it's not. Kailangan natin makatipid. Ipasasara ko ang division mo. Hindi mo pwedeng gawin yan. I'm authorized to do it. And I just did. Kung gusto mo magreklamo, kausapin mo si Rosita. Ituloy mo ang kalokohan mo. Magbibitiw ako. That's fine by me. No hard feelings. Mahal ka ni Rosita, mahal ko ang kumpanya. Your attention please. Philippine Airlines flight number 211 to Australia is now ready for boarding. Philippine Airlines flight number 211 to Australia is now ready for boarding. Why don't we make it at 10? Yeah, at 10. See you tomorrow. Hello, Ernie. Rosita? My God. Kailan ka dumating? Bakit? Para ka nakakita ng multo. It's been, what, 6 years? Nawili ako. Masarap sa Amerika. Maraming libangan. I look much better, don't I? Oh, yes. Yeah. Kamusta ka na? Well, we're doing fine, despite the crisis. As you can see, we've expanded. We transferred to a new building. Of course, this is your office. Alam mo na yung properties ng villages? Alam ko lahat ang tungkol sa kumpanya. I read the reports. And I'm very impressed with you handling it. Ikaw? Mabuti. I'm practically the same. Nasa San Francisco ko 3 years ago. Tinatawagan kita, hinahanap kita. I remember, he wrote me. Baka nasa East Coast ako noon. Hindi kita iniiwasan. May problema lang ako. And
I suppose I was never part of the solution. That's over, Ernie. Tapos na yon. I'm back in business. Pamumunuan ko muli ang kumpanya. Of course. I'll take care of the arrangements. Si Andy. Kamusta si Andy? He resigned. Pagkaalis mo. I heard may sarili siyang business. Sila ni Elsa. Ang linaw-linaw ng purchase order 5 pieces, 5 piraso. Hindi ka ba marunong magbasa? Hindi ka ba marunong magbilang, ha? Apat Bakit daw, ito ma'am. nagpipilitan mong 4? Yung sabi ni Mr. Tan. Alam kong sinabi ni Mr. Tan, nakausap ko pa lang siya ngayon. Ngayon, tumawag siya, nagreklamo. Hala, hanapin niyo yung pyesang yun sa bodega, kayo ni Jimmy. Ano na naman to? Wala, maayos ko to. O ano? Ano pa hinihintay mo? Sige na! Aba naku, napaka-torpe. Pahinga ka na muna. Ako na muna dito. Hindi, may dadating na malaking delivery mamaya. Baka mabulilyaso pa. Relax. Relax. What the hell? Kung may mawawala, mawawala. Things get lost. No, they don't. Elsa. Elsa. What's wrong? Ano ba talaga ang gusto mong palitawin? You can't control everything. Let's face it, kaya ka nagkakaganyan. Nagkakaano? Bakit hindi mo tignan at kausapin ang sarili mo sa salamin? At ikaw mismo mabubwisit sa makikita mo. Konting bagay lang, maghapon mo ng pagsusungitan. Hanggang hapon, yung basag na bumbilya pa rin ang nirereklamo mo. I'm trying to run a business. And I'm trying to run a marriage. Ang gusto kong sabihin, I'm trying to run a family. Eh kung tayong dalawa lang, hindi pa natin mapatakbo. Ano pa kaya kung... Yun na nga siguro ang problema. I'm sorry. I'm sorry, I'm all you get. Come on. Come on. Hindi yan ang ibig sabihin. Sir, excuse me. Telephone call po. Sino daw? Rosita po, sir. Sir? Hi. Yeah, pare. Dandy. Here they are. Hi. Nice Hi. to see you already. Raul? Hi. Hello. Nice telling you. Hi. Great. Yeah. Okay lang. Sige. See you around. Just waiting for Oh, hi. Andy, Elsa. hi, Remy. Kamusta? How are you? Andy, Elsa. Excuse us for a while. Oh, How hi. nice of you to come. Hi. Kung hindi ko na akalain, nagkalimutan na tayo. Kamusta ka, Elsa? You look none the worse for marriage. Mukhang hindi naman nakasama sa yung pagkawala. Welcome back. Thank you. Andy, I'm so sorry about the company, pero sabi sa akin, No, Bernie, it's all right. Nakabuti rin naman sa akin. Sa amin. Sa pagsasarili ko. that's good. 6 years, I never thought. Minsan naisip ko na rin huwag nang bumalik, lalo na nung una. I was having such a nice time. Wala nga kaming kamalay-malay kung ano na ang nangyari sa'yo. Wala naman talaga. Why, Adrian? What's wrong? I don't like my tie. But you look so good with your tie on. You look so guwapo. Siya nga pala, si Adrian. T-shirt dito, Elsa. Say hello. Hello, Adrian. Tito Andy. Hello, sir. And your Tito Ernie. Hello. Hello, sir. Bahalisto, no? Anak mo? Yeah. My one and only. Nag-asawa ka? Of course, what do you think? Sinong ama? Hindi na yun importante. Tapos na yun. Binigay ko na sa bata ang pangalan ko. Si Adrian Monteverde. It's late. You have to go to sleep. Mom is busy, okay? Good night. Say good night to them. Good night, ma'am. Night, Adrian. Good night. Good night. Good night, sir. Good night. Christy, patulugin mo na siya, ha? Yes, ma'am. Hindi ka na. Ang cute-cute talaga ng anak mo, no?
Siyempre, may pinagmanahan. At cute ang ama. Come on, let's eat. Ay, Hi! Sorry tinanghali ako ng gising. Kanina ka pa ba? No, I just got here. Bakit? Mukhang importante Hindi mo na ako nintay sa opisina. It's, very personal. Kaya naisip ko mas mabuting dito na tayo sa bahay mo mag-usap. Thank you nga pala for helping me get this new house. Ang sarap-sarap dito. Mahangin, malayo sa pollution at ingay. Hindi ko nga alam kung anong gagawin ko kung wala ka. Thank you. Anyway, ano yung sinasabi mo? I think you owe me an explanation. Explanation tungkol saan? Tungkol sa anak mo, kay Adrian. Kilala kita, Rosita. You're hiding something. Ang batang yan, may kutob ako. May kutob kang ano? Ako ang ama ng anak mo, di ba? Anak ko si Adrian. Buntis ka sa akin nung umalis ka papuntang Amerika. What's so funny? Sabi ko na nga ba't magbubunga ang relasyon natin? Bakit? We practically live together na mawala sa'yo si Andy. Nagparaya ako, maski na ginawa mo laruan ng pag-ibig ko. Pero aminin mo sa akin, ako ang ama ng iyong anak. I'm telling you nothing. Nakakatawa ka, Ernie. Nakakatawang nakakaawa. You think of the silliest things. I don't care. Hindi ako makakapayag na hindi mabigyan pangalan ng ating anak. I'm asking you again, Rosita. Pakasalan mo ko. Kahit anong gulong pasukin mo, ako lang ang makakaango sa'yo. I'm the only one who loves you, who really loves you. Para sa bata. Para sa ibinuhos ko sa kumpanya. Marry me, Rosita. You owe it to me. Wala akong utang sa'yo o kanino man. Ako ang pinagkakautangan ng lahat. Hindi mo anak si Adrian. Inuulit ko, hindi mo anak si Adrian. Kung gano'n sino? Sino ang manang bata? Sinabi ko na sa'yo, someone I met in the States. Sinungaling. Si Andy. O si Attorney Rivas? O si Tom? Si Dick? Si Harry? It can be anybody and everybody. Pero alam kong hindi ka maniniwala. Kaya wala tayong dapat pag-usapan. Inuulit ko, hindi mo anak si Adrian. Andy? Yung batang yon si Adrian? Ewan ko kung bakit parang ang gaang-gaang ng loob ko sa kanya. Natural, mahilig ka sa bata Hindi lang yon. Siguro, naisip ko, kung nabuhay ang anak natin, siguro ganun na siya ngayon. Siguro. Magalit kaya si Rosita kung dalaw-dalawin ko si Adrian? Ayan ka na naman, Anong ayang ka na naman? Dadalawin ko lang naman ang bata, Paano mo mapapaliwanag yan kay Rosita? Na magaang ang loob mo sa bata? Na kung hindi namatay ang anak natin, kasing edad niya ngayon yun. Ano naman ang masama doon? I'm sure maiintindihan naman ni Rosita ang nararamdaman ko. Ina rin siya. Bahala ka na nga. Siguro mabuti na rin yun para malibang-libang ka rin naman. Oh, hello, Adrian. Oh, somebody's here. Hi, how are you? Fine. I brought something for you. Thanks. Some goodies. That's nice. You want to taste the other one? Try some more. Hello? Hi. Hi, Rosita. Bilang ko ng pagkain si Adrian. Did you say thank you to your Tita Elsa? Uh-huh. Yes. Ang cute-cute talaga nitong anak mo. Hi, Rosita. Hi! Hello, Adrian. Hello. Hello. Come here. Where are my slippers? I brought something for you again. Yeah?
Say thank you. Thank you. Cold. The water's cold. You feeling cold? Yeah. Hi. Did you have a nice time? Yeah. Where did you go? We went to the zoo. What's this? Mommy, look at my talking computer. Who gave it to you? Tito Andy. Paano? Alis na ako. Yeah. Sige. Kiss Tito Andy. Kiss. Bye-bye. Bye. Bye. Hindi ba kakain? Oh, Elsa. Ano na naman ba yan? What's wrong? Dapat nandito siya sa atin, araw-araw sa tabi ko. Hindi ko siya pababayaan. Hindi siya mawawala. I can take care of him. Elsa. Sayang siya kay Rosita. Kilala mo naman yung babaeng yun. She has no time for him. Sa sarili niya lang, kulang pa. Elsa, please. Hindi niya maibibigay kay Adrian ang maibibigay natin. The boy needs a family. He needs a... Ano ba ang pinagsasabi mo, ha? Hindi mo ba nakikita? Wala ka bang nararamdaman? Nung una ko siyang makita, Parang biglang nabuhay sa harapan ko. Nagkalaman. Dinalaw tayo. Tama na, Elsa. Totoo. Gabi-gabi nananaginip ako. Bata. Umiiyak na bata. Tinatanong ko. Bata. Bata pero walang mukha. Tanong lang ng tanong sa akin. Pero si Adrian, nang una ko makita si Adrian, yun ang mukha ng anak ko. Yun ang mukha ng anak natin. Andy, malakas ang kutob ko na anak ko si Adrian. Elsa. Anak natin. Elsa! Anak natin. Elsa! Hindi natin anak si Adrian. Patay na ang anak natin. Hindi na tayo magkakaanak. Kailangan pa bang saktan kita para matahimik ka lang? Oh, hi. Hello there. Oh, ano nangyari sa'yo? Anong sakit mo? Walang anuman to. Maraming salamat sa pagdala mo kay Adrian, Tito, ha. Wala yun. Oh, kiss your tita Elsa. Hi, Adrian. Hello. How are you? I'm fine. I missed you. I miss you too. Really? Yes. What's wrong with you? Are you sick? No, just a little bit. But I feel better now that you're here with Kakausapin me. lang kita. Kakausapin ko lang si Rosita. Sandali lang. Come, sit here with me. What do you want? You want some apples? Yeah. Thanks for coming. At sa pagdala sa bata. Malaking pabor to para sa amin ni Elsa. It's nothing. Sayang na lang ang pinagsamahan natin. Gusto ko rin humingi ng paumanin para sa mga kinikilos ni Elsa. Nakakahiya. Akong nahiya sa'yo. I'm worried, Rosita. I think she's going mad. Hindi naman siguro. Trabaho lang yun.
Ako rin noon, bago ako umalis. She can't even work. I think she's falling apart. Wala na siyang inisip kundi si Adria. Anyway, I can help. Sabihin mo lang. Hindi ko naman ipagkakait si Adrian. Alam ko ang sakit ng namatayan. Andy! Andy! Rick! Okay, looking good ah. You too. Saan na ngayon? Diyan lang. You gonna have lunch? Yeah. Why do we have some drink first? Malas nga talaga, pare. Akala ko naman, ayos na ako doon. Mapagmamalaki na kita pag nagkita tayo ulit. Actually, ang totoo niyan eh. I was kinda hoping hindi na tayo magkikita ulit dahil I would be too successful there eh. Kaya lang ngayon, nahuli ako sa Stockton. Caught wet-handed, dapat naghuhugas ng pinggan. Malas talaga, pare. Siguro talagang failure talaga ako kahit saan. Biro mo, TNT na nga lang, nahuli pa. Wala ka bang nalapitan dong kakilala? O yung mapagkakatiwalaan man lang? Tsaka balita ko, si Jake nasa San Diego raw. Tama, isa pa nga yun si Jake eh. Pinagtaguan ako ng eh. Pero wala mo nga pala kung sino nakakasabay ko papunta doon. Sino? Si Rosita, asami pamangkin niya. Sino pamangkin? Eh yung bata. Ewan ko nga kung sino yun eh. Baby pa nga lang. Eh yung bata raw, may sakit daw at doon pagagamo sa LA. Bakit? Wala namang kapatid si Rosita. Saan ang opisina ni Dr. Mendez? Doon mo sa loob. Teka! Hindi kayo pwede pumasok! Ano kailangan mo? Ang anak ko! Hayop ka! Tuturugin ko bawat buto ng katawan mo pag hindi mo sinabi sa akin kung anong ginawa mo sa anak ko! Anong ginawa mo sa anak ko? Wala akong nalalaman tungkol sa anak mo! Sinungaling! Yung anak ni Rosita. Kaninong anak yun? Ikaw nagpaanak kay Elsa. Patay ang bata na lumabas. Sabi mo, kaninong anak yun? Anak niyo ni Elsa yun? Maniwala ka. Sinungaling! Papatayin kita sa kasinungalingan mo! 6 na taon. 6 na taon kami nagtiis. Hayop! Wala akong nalalaman tungkol sa anak mo! Ang kaluluwa! Ang ina mapapatayin kita! Ididimanda kita! Ididimanda kita! Look, Andy, Elsa, I've checked the records. Maayos lahat. Kaya't mahirap patunayan ang sinasabi nyo. Besides, kung may anomalya mang nangyari, usually, tumatahimik na lang lahat ng hospital staff para sa ganun walang madamay. Ano nangyari sa background niyo sa kanya? Nothing definite. Isang bagay lang. Excuse me, let me just look at my file. I've got something here. You see, his financial records show na ilang linggo bago nanganak si Elsa, he received a fat sum from Rosita. But that can be explained easily. It could have been a gift, could have been anything. Pero pwede rin binayaran siya ni Rosita, hindi ba? Magkasabot sila. That's very possible, attorney. You can't jump into that conclusion, Elsa. Attorney, tulungan niyo kami. We want to file a case. Mr. Abrigo, totoo ba ang balita na si Miss Monteverde nagbigay sa inyo ng break sa trabaho? At nagbigay sa inyo ng lote na ikasal kayo ni Mrs. Maaari niyo ba sabihin ang tunay niyong relasyon ni Miss Monteverde? Mrs., paano niyong natitiyak kayong ina ni Adrian sabihin pang siya'y anak ni Mr. Abrigo? Hindi kami nasasaktan dito. Aba, Walang pwedeng pagmula ng mga bali-balitang yan, kundi sa isang malisyosong isip katulad ng kay Miss Rosita Monteverde. ma'am, sandali lang ho. Kukuha lang ho kami ng information sa Please, tungkol sa later. Ang sabi ho niya eh, pamangkin daw ho niya eh. Thank you. That's all, Your Honor. Kayo, Dr. Mendez, kayo mismo ang nagpaluwal kay Mrs. Elsa Abrigo noong ika-9 ng Oktubre 1980. Opo. At kilala niyo rin ang babaeng nasasakdal si Miss Rosita Monteverde. Opo. Gaano kahigpit ang pagkakilala niyo kay Miss Monteverde? Well, actually, sila ang may-ari ng ospital na pinaglilingkuran ko. Masasabi ba niyong matalik kayong magkaibigan? Well, magkakilala kami on a professional basis. Bukod sa pagiging profesional, may business relationship ba kayo ni Miss Rosita Monteverde, Dr. Mendez? Wala po. Kung hindi kayo matalik na magkaibigan at wala naman kayong business relationship,
tatanggap ba kayo ng malaking pera mula kay Miss Rosita Monteverde? Objection, Your Honor. The question is hypothetical and irrelevant to this case. Your Honor, gusto ko lang pong patunayan na malapit sa isa't isa si Dr. Mendez at si Miss Rosita Monteverde na parehong nasasakdal sa kasong ito. Objection overruled. Thank you, Your Honor. Uulitin ko, Dr. Mendez. Tatanggap ba kayo ng malaking pera mula kay Miss Rosita Monteverde? Hindi po. Kung ganon, bakit kayo tumanggap ng 1,000,000 piso mula kay Miss Rosita Monteverde 2 linggo bago manganak si Mrs. Elsa Abrigo? Silence! Nang magpatingin kayo kay Dr. Mendez, nasa kalagitnaan na kayo ng pagbubuntis. Mari bang sabihin ninyo sa hukumang ito kung bakit? May problemang ovaryo ko. It's a congenital defect. Nalaman lang namin after a series of tests. Kung ganon, sa simula pa lamang, ay alam na ninyong delikado ang inyong pagbubuntis. He assured me, nangako Yun siya na... lamang pong tanong ang sasagutin ninyo, Mrs. Abrigo. Alam ba ninyo na delikado ang inyong kalagayan? Opo. Pumayag ba kayo na bigyan ng anesthesia nung mga na kayo? Opo. At binigyan naman kayo ng pampatulog? Opo, pero... Mrs. Abrigo. Naramdaman ko. Narinig ko pong umiiyak ang anak ko. Dinig na dinig ko pong umiiyak ang anak ko. Hindi po ako pwede magkamali. Nagsasabi po ako ng totoo. Narinig ko! Mrs. Abrigo, paano nyo narinig na umiiyak ang anak ninyo kung natutulog kayo? Alam ko. Hindi sila nagsasabi ng totoo. Ninakaw nila anak ko. Kinuha nila anak ko. Ninakaw nila anak ko. Ninakaw nila anak ko. Silence in the court. Masisira ang pangalan ko, attorney. 20 taon kong inalagaan, masisira. They don't have a case against you. Yung cheque. Anong gagawin natin sa cheque? Gusto ko lang namang umasenso. Ayokong makulong. Ayoko! Hindi kayo makukulong. Huwag kayong magpanik. Akong bahala rito. Attorney, hindi mo alam ang buong istorya, ang tunay na istorya. Ayokong masabit sa problema ni Rosita. Ayoko! Walang mangyayari kung magpapanik kayo. Natatakot ako, attorney. Ayoko na. Ayoko na! Dr. Mendez! I've been a good doctor. All my life, I've been a good doctor. Now, this... Willing ka ba makipag-cooperate? Hindi ko alam kung anong dapat gawin. Siguro mas mabuting hindi na ako pumunta dito. I worked so hard to build a name for myself. Doc? Doc, isang bagay lang. Sabihin mo sa amin. Nang mga anak ako, buhay ba ang baby ko? Doc? Si Rosita. Nandun ho. Elsa! Sandali lang! Hiyak ka! Halika Elsa! na, papatayin Ano ba? ko lang Ano yan. ba? Babae ka! Hayop ka! Ano ba? Elsa! Hayop ka! Ibalik mo sa akin ang anak ko! Ibalik mo siya! Hindi ko siya inagaw. Hindi ko alam ang sinasabi mo. Hindi mo anak si Adrian! Sinungaling! Ninakaw mo siya! Bakit? Ano naging kasalanan namin sa'yo? Anong nagawa namin? Nasa iyo ng lahat! Bakit pati anak ko gusto mong angkinin? Ibalik mo na si Adrian, Rosita. Nagtapat na si Dr. Mendez. Nagsisinungaling siya! Anak ko si Adrian at kaya ko yung patunayan kahit sa korte, kahit saan pa tayo makarating! Akin siya! Akin! Hayop ka talaga! Hayop ka! Sinungaling! Hayop! Miss Monteverde, kayo bang likas na ina ng batang pinakilala niyo sa hukumang ito bilang Adrian Monteverde? Ako nga. Mapapatunayan niyo ba yan? Oo, meron ako mga katibayan. Saan isinilang ang bata? Sa state, sa LA. Meron siyang birth certificate, hospital forms, baptismal records, lahat ng katibayan. The records are in order. Kung kayo'y ipinagbuntis ninyo ang bata. Of course. Alam naman siguro nating lahat na there's no such thing as birth. Kilala ba ninyo ang ama ng bata? Objection, Your Honor. The question is utterly malicious. Sustained. Iibahin ko ang tanong. Masasabi ba ninyo sa korting ito kung sino ang ama ng bata? Yes.
Si Hernando Abrigo. Si Hana sinungalingan. Malaking kasinungalingan! Nagsisinungaling siya! Order in the court! Forgery. Fakes. She's faking it all the way. Kahit anong papeles mabibili mo sa Amerika. Anak nga natin si Adrian. Lalo ko natitiyak ngayon. He's your son, Andy, but is he mine? Elsa, huwag mo sabihin, pinaniniwalaan mo yan. Isinusumpa ko sa'yo, ikaw at hindi si Rosita, ang ina ni Adrian. Maniwala ka, hindi kita pinagtaksilan. Sa makatwid, Mr. Abrigo, tinatanggihan ninyo ang anumang posibilidad na si Miss Rosita Monteverde ay maring maging ina ng batang inaako mo bilang anak. Oo. At hindi rin ako nagkakamali kung ipagpalagay ko na natitiyak mo yan sapagkat hindi kayo nagtalik ni Miss Monteverde ni minsan nitong nakaraang 6 o 7 taon. That's correct. We never had... You never had with her. Mr. Abrigo, kailan ba kayo unang lumipad papuntang Amerika? 1976. 10 taon na yan. Maaari bang sabihin ninyo kung bakit? Objection, Your Honor! Please state your objection. Walang kinalaman ng mga tanong ng magiting kong katunggali sa usaping ito. I intend to prove, Your Honor, that this witness stands in danger of perjuring himself on a point of fact vital to my client's innocence. Objection denied. Please Thank you, Your Honor. Now I'll get right to the point, Mr. Abrigo. Did you or did you not have sex with Miss Rosita Monteverde at any time before 1976? Uulitin ko. Minsan. Minsan lang. Silence, please. Isipin mo ang bata, Elsa. Kung matatalo ko, kumakulong ako, mawawalan siya ng kinikilala niyang ina. Ako ang pinakikinggan niya. Maawa ka sa kanya. Sa sarili mo. Hindi ka niya mapapatawad kung sapilitan mo siyang agawin sa akin. At ikaw, hindi ka ba nandidiri sa sarili mo? Nasa katagalan ng panahong ito, inayaan mong sipsipin ng pag-iimbot mo ang kahuli-huli ang patak ng pagkatao sa dugo mong pulok. Wala kang karapatang maging ina. Hindi na kapag tatakang napipilitang ka magnakaw kaliwat kanan ng asawa ng anak at ng pagmamahal. Magabol ka. Nakahanda akong lumaban hanggang sa pitan. Sa hukay pa kung gusto mo. Kung hindi ako, si Adrian Monteverde ang papatay sa'yo. Anong gusto mong mangyari? Kagalang-galang na hukom. May mahalaga pong pahayag ang aking kliyente. Nagkasundo ang magkabilang panig sa isang kompromiso. Isusuko ni Rosita Monteverde ang batang si Adrian Monteverde kay Elsa Abrigo at bilang kapalit, inuurong namin ang kaso laban sa kanya. Bakit ginawa mo yon, Elsa? May papanalo natin ang kaso. Hindi mo na kailangan gawin yon. Anong gusto mo? Patagalin ang kaso. Pero tayo nasa matuwid. Pero kapag ginamit ni Rosita ang pera niya, baka tuluyan ang mawala sa akin ang anak ko. Kaya niyang bayaran ng lahat. Kung sino-sino nang binayaran niya para lang maagaw niya si Adrian. Kaya niyang gawin uli yun. Andy, nawala na ng minsan ang anak ko. At nang mawala siya, paulit-ulit akong namatay. Sa loob ng 6 na taon, halos gabi-gabi akong dinadalaw ng masamang panaginip. At bumabangon ako sa tuwing narinig ko yung boses na yon. Umiiyak. Malayong malayo. Adrian! Adrian! Where are you going? I'm going home. But you're home. You're home. You're crying again. Why do you always cry? I cry because I'm happy. I'm happy that you're here with me. That's weird. When do I see my mommy? I want to go home.
Adrian, hi. Look. Tararan. Look. I bought you a gun that becomes a robot. You like it? You have to eat, so you go big and strong. Huh? Go big and strong like Popeye. Come on, there's meat. There's meat. Huh? Huh? Okay, you try this. You what? How come, Adrian? How come you don't want to eat? What do you want? I want my mommy. I want to go home. Oh, bakit? Ayaw kumain eh. Ikaw na nga bahala dyan. Adrian, why don't you want to eat? You want No, this? I want my mommy. I want to go home. But you are home. And this is your home. And I'm your mommy. No, you're not my mommy. Adrian, don't say that. No, you're not my mommy. You're not my mommy. I want my mommy. I want my mommy. 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 Akin ka na sa pangalan, sa batas, sa lahat maliban sa musmus mong pangunawa. Paano ko babawiin ang mga taong inagaw sa ating dalawa? Kilalanin mo ko. Tanggapin mo akong ina. Ibibigay ko ang lahat. Maging akin ka lamang. It's impossible. Lumalala na ang lagay ng bata. Lumalala na rin lagay namin mag-asawa. Tatlo-tatlo kami nagsisigawan, paikot. Si Daddy naman, ang bilis sumuko. 2 linggo na, Rosita. And I don't need that kind of remark coming from you. Mahal ko ang batang yan. He's my son and I intend to make him know it. Patukan mo kung ayaw maniwala. Walang iya ka talaga, no? Kung pumarito ka lang para murahin ako, bumalik ka na lang sa linggo. Sa bahay, magmurahan tayo maghapon magdamag. Right now, I'm busy. All right, Rosita. Nag-usap kami ni Elsa. Nagdesisyon kami. Dalawin mo yung bata. Tulungan mo siyang makilala kami. At ano? Anong kapalit? Kapalit? Hindi ba sapat sa'yo makapiling mo uli si Adrian? What makes you so sure I miss him? Kung kailangan mo ng babysitter, ipapahiram ko sa'yo si Christy. Okay, Rosita. Ano ba talaga ang gusto mo? Andy, magsimula tayo sa simula. Dadalawin ko ang bata. Dalawin mo rin ako. At paminsan-minsan, you stay in the house. Bakit hindi mo gawin? Wala namang mawawala sa'yo eh. Not even your sense of surprise. Nandun ka na noon eh. Ano ba? I can't believe this. Ano ka ba, Elsa? Habang buhay mo ba akong ididiin sa isang pagkakamaling inamin ko na at pinagbabayaran? At yun na nga, magbayad ka. Malinaw ang gusto ni Rosita. Sa akin ang bata at ikaw sa kanya. At papayag ka? Ano akala niyo sa akin? Gamit? Isang supang pahingahan? But that's what you've made me all these years. That's not fair! I loved you all these years. Kung mahal mo ako, just do it. Ibigay mo sa akin ang pagkakataong hinihingi ko. Please, Andy. Please. Mommy! Mommy! Did you bring me something? How's my baby? Look, I have something for you. Wow! Like it? Yeah, very much. Can
you build that? I'm gonna show you how. Okay. This one goes here. Uh-huh. Then That one? that one goes there. How does it look? A robot. What else? Adrian, I have to go. Okay? Mommy, don't go. I don't want you to go. No, baby. Stop it. Adrian, I'll see you again, okay? I'll be here on Sunday. Promise. Ibinigay ko na sa'yo lahat ng gusto mo. Ano pa ang gusto mo? Ano pang klaseng pagmamahal ang gusto mo? Dapat pinagkasunduan natin. Dadalawin mong bata. Dadalawin kita. Tinutupok ako ng pagmamahal ko sa'yo. Nagkaloko-loko na ang buhay ko ng dahil sa'yo. Pero hindi ako madaling sumuko. Gagawin ko kahit ano maging akin ka lamang. I think you're sick. You need professional help. Walang iya ka! Walang iya ka! Hayop! Hayop! Your troubles are now over, the fairy told Jack and his mother. You shall want for nothing, and you shall be happy for as long as you live. It happened as the fairy had said, and Jack and his mother lived happily ever after. Okay, that's all for tonight. It's time to go to sleep. Mommy, Elsa, where's my daddy? Your daddy's working tonight. Maybe tomorrow. Mommy Rosita said I had a daddy in the States. And then I have a daddy here. And then I have two mommies. Well, then that's good. A lot of us love you. So where's everybody? So in our next stockholders meeting, I'm sure we'll have no problems getting approval for this expansion program. Thank you, Ernie. Well, I guess that's all there is on the agenda, unless there's something else. Any other matters? Another matter. A final matter. Ngayon ko na i-announce sa inyo so you can all plan ahead. In our stockholders meeting, I'm voting my shares for a new director. Para kay Andy Abrigo. At pag director na si Andy, ibibigay ko rin sa kanya ang isang posisyon ko bilang Pangulo ng Green Mountain. You don't know this, Andy, but I'm giving it to you. Meeting adjourned. Yes, Attorney Rivas. Anything else? The meeting is adjourned. Mamaya na. Sa labas ka muna.
Rosita? Nasisiraan ka na ba? Wawasakin mo ang samahan niyo. Ang kumpanya. Ganito noon nang dumating ka, nang lumapit ka. Wala akong balak o interest na balikan pa ang mga sandaling yon. Hindi ka magsisisi. Makikita mo, mabibigyan buhay mo uli ang tiwala ko sa'yo. Tigilan mo na ako. Tapusin mo ng kabaliwang to. Inamin ko, pinilit ko magustuhan ka. Pero nilalaman mo ko. Nilulunod mo ko. Sinasakal mo ko, pinapatay mo ko ng pagmamahal mo. Ibalik mo sa akin ang aking pagkalalaki. Ang aking pagiging ama. Ang aking pamilya. Utang na loob, let me go! No, Andy, please, wag. Mahal kita. Mahal kita, Andy. Mahal kita. Rosita! Ernie! Sobra na! Ernie! Andy Abrigo. Hindi na balik. Saan po siya? Nasa emergency room. Saan po yun? Sa emergency room 108. Maligaya ka na. Dapat masyahan ka na. Minsan ninakaw mo na sa akin ang aking anak. Ngayon naman si Auntie. Ano pa ba ang gusto mo? Ano pa? Magsalita ka! Ano? Mommy, my toy has no more battery. Why don't you press harder, huh? Oh, you see? Mommy! Naparito ako upang humingi ng tawad at magpaalam sa'yo. Kay Elsa. Kay Adrian. Sa hangarin ko maging aking ka. Maraming tao kung sinaktan at idinamay sa kahibangan ko. Lahat ng paraan ginawa ko maging aking ka lamang. Pero wala rin nangyari. Ngayon, huli na at walang bisa ang pananalita.
Inuulit ko ang paghingi ng tawad sa inyong mag-asawa. Higit kay Adrian. Adrian, I want to talk to you. Mommy, why? Nothing. I just want to hold you. Why are you crying? You love your mommy, Elsa. And your daddy. Yeah. You okay? You be a good son to them. Yes, Mommy. Take care of your mommy, Elsa. She's your mom now. Yeah. Your only mommy. What about you? Are you not my mommy? Of course I'm your mommy. But mommy Elsa is your real mommy. And your daddy Andy is your real daddy. I don't understand. Someday, when you're big already, you'll understand. And I hope you forgive me. I love you, Adrian. Mahal kita. Patawarin mo ako, anak. Patawarin mo ako. Christy. Labas mo muna siya. Siyang nasasama ito pag-alis ko. You go with Yaya, Christy. You buy ice cream. You go. Okay. Christy. Wait, I'll get my toy first. Oh. Mommy, we'll get some ice cream. Balang araw, maintindihan din ni Adrian ang lahat. Bata pa siya, at madali niya matututuhan na kayon tunay niya mga magulang. Paglabas ko rito, alis ako muli pabalik sa Amerika. Para di na muli magbalik pa kailanman. Hindi ko na kayo guguluhin pang muli. Para kay Adrian. Elsa. Patawan. Andy. Sige. Inilipat niya sa pangalan ni Adrian ang lahat ng pag-aari niya sa kumpanya.